O mga kabunyog mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, pag-usapan natin itong depensa ng abogado ni Sara sa issue ng confidential funds. Sa totoo lang, pinakinggan ko, sobrang hina. Ha? Yung spokesperson o tagapagsalita ng defense team ni Sara nagpa-interview sa media mga kabunyog, handang-handa na raw sila na humarap sa impeachment ni Sara. Si Attorney Michael Puwa. Si Michael Puwa, yan din yung spokesperson ng OBP, ng Office of the Vice President. Ngayon, siya na ngayon yung spokesperson o tagapagsalita ng defense team ni Sara. No, pinag-usapan itong impeachment ngayon. Siyempre magsisimula na yung hearing ng Justice Committee ng House. Kailangan na nilang i-present ang kanilang sagot sa mga grounds sa impeachment kay Sara. O ngayon, ang yabang ni Attorney Michael Puwa, sabi niya handang-handa na daw sila. Wala naman daw talagang mga wala daw tibay ang mga akusasyon kay Sara Duterte sa impeachment. Kaya sigurado daw nila hindi uubra yung mga grounds sa impeachment ni Sara. Ngayon, pinag-usapan yung tungkol doon sa confidential funds ni Sara. Ang sabi ni Attorney Michael Puwa, ang pinag-uusapan daw na yan na confidential funds, noong 2022, yung 125 million. Tapos noong 2023, confidential funds ng OBP, 500 million. Ang sa DepEd naman, parang 150 million ang naapruban, ang nagastos lang daw nila, 112 million. So ngayon, pinag-usapan yung tungkol dun sa controversial na 125 million na nagastos ng 11 days. Alam nyo kung ano ang depensa ni Attorney Michael Puwa? Alam nyo kung ano? Yan basahin natin yung nakalagay dyan. Government spends more than that on a daily basis. POA on claims BP Sara spent 125 million in 11 days. Nakuha niyo mga kabunyog? Ang sabi ni POA, yung tagapagsalita ni Sara, diyan sa impeachment na yan, yung issue na naubos yung 125 million in 11 days. Di ba yun? Maano ka? 125 million naubos in 11 days? Grabe naman. Sobra naman ang niyan. Sobra naman ang tindi niyan, gumastos. Sobra naman yan na magwaldas ng pera ng bayan. Alam niyo kung ano ang depensa ni Attorney Michael Puwa? Yan Government spends more than that on daily basis. Yun daw 125 million na nagastos sa 11 days, hindi naman daw issue yun. Hindi daw yun issue. Ayon kay Attorney Puwa, Michael Puwa. Bakit? Ang gobyerno daw gumagastos ng lampas sa 125 million sa kada araw. Bakit daw tayo nabibigla? Bakit daw tayo nabibigla na nagastos ni Sara yung 125 million in 11 days? Ang gobyerno nga gumagastos daw ng 125 million, lampas pa daw dyan sa 125 million kada araw. Malaki daw ang ginagastos ng gobyerno araw-araw. Kaya yung 125 million, wala daw yan. Kung nagastos yan in 11 days, sa isang araw nga daw, lampas pa sa 125 million ang nagagastos. Bakit sinasabi nating sobrang hina yan ng ganyang depensa? Unang-una, isang opisina lang ang pinag-uusapan natin dito, Vice President. 125 million in 11 days. Tapos ang sinasabi ni Michael Puwa, yung gobyerno. Ibig sabihin, yung buong gobyerno talaga, more than sa 125 million sa kada araw ang gastos. Buong gobyerno naman yun. Ito, opisina lang ni Sara Duterte. At Vice President lang yan. Ang Vice President, hindi naman mayor na opisina yan. Kasi ang ng Vice President, siya ang kumbaga successor siya pag may nangyari sa presidente. So wala naman talaga siyang malaking trabaho.
wala naman talaga siyang malaking pinagkakagastusan. Hmm? Kaya si Leni Robredo nga 700 million, okay na. Marami na siyang nagawa. Oh. At saka yung 700 million ni Leni, pang isang taon yun. 700 million, ang dami niyang nagawa, pang isang taon yun. Si Sara Duterte, confidential funds lang, 125 million, 11 days. Oh, imagine niyo yan. Tapos para kay Michael Pua, okay lang yun. Ang sagot ni Michael Pua, ang gobyerno daw, more than pa sa 125 million ang nagagastos araw-araw. Gobyerno yan, buong gobyerno. Itong kay Sara, Vice President's Office lang. Gumastos ka ng 125 million sa 11 days at panahon pa yan ng Kapaskuhan. Ibig sabihin, busy-busy ang mga tao. Na-receive ng opisina ni Sara yung 125 million December 13. O hindi naman kaagad na inkasyon. O, nakuha, sabihin nating mga December 18 na. O, na-ingkas December 18. O tapos ngayon, naubos mo in 11 days, Pasko pa yan. Habang nagpapasko, ginagastos mo yung 125 million. Doon pa lang mapapaano ka na. Kaya lang, sabi nga ni Michael Pua, hindi naman daw dapat malaking intriga yon, hindi raw dapat malaking issue yon. Kasi malaki naman ang gastos ng gobyerno sa kada araw-araw daw, more than 125 million. Sa gobyerno ay yun, isang opisina lang at Vice President's Office lang. Maliit na opisina yun. Ilang staff lang yan. Saka hindi naman yan ini-expect magbigay ng mga ng maraming trabaho kasi ano naman yan eh. Ang Vice President ay nakaantabay sa kung ano man mangyari sa presidente, succession. Siya ang magiging successor. Kaya hindi ang naano dito, parang inamin na ni Michael Pua sa kanyang depensa na yan. Parang inamin niya na 125 million in 11 days, malaking issue na sa inyo. Napakaliit pa nga niyan. O imagine niyo yan mga kabunyog. Yung 125 million in 11 days, normal lang daw yun. Hindi dapat nagiging issue daw yun. Ibig sabihin, matindi talaga silang magwaldas ng pera ng bayan. At nung pinapaliquidate na kung saan napunta, ang ano mo lumalabas, mga Mary Grace Piatos, Oishi, ay wala. At ito pa mga kabunyog, mga kababayan, para maliquidate yung kung sa DepEd ba yun or sa OBP, may activity ang AFP, gumastos ng 50 million. Ay hindi, may activity ang AFP, youth, parang youth summit, AFP. Ang ginawa nila, inireflect yung activity ng youth summit ng AFP bilang activity ng OBP para lang mapalabas na nagastos yung confidential funds doon. Na sa totoo, hindi naman. Kaya ano talaga ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Mahihirapan sila Sara Duterte dyan sa depensa nila na yan. Kaya mahuhubaran sila ng todo dyan. Makikita ng taong bayan ang tindi naman ng Vice President na ito. Grabe magwaldas ng pera ng bayan. O yan ang makikita. Kasi ngayon pa lang, napapanood ko yung interview kay Atty. Pua, yung tagapagsalita ng kampo ni Sara. Sasabihin niya na yung nagastos mo yung 125 million in 11 days, normal lang daw yun. Simple lang yun. Kasi daw sa gobyerno, ang 125 million sa isang araw, mahigit pa daw ang nagagastos. Natural, gobyerno yan, buong gobyerno. Pero yung Vice President, ay mga kabunyog, mga kaubay. Kung ganyan ang depensa ng defense team ni Sara, wala na. Talo yan. At saka sa tingin ng publiko, lalong magagalit ang publiko. Ganun ang ano mo, depensa mo. Ibig mong sabihin yung 125 million, maliit lang sa'yo. Simple lang sa'yo yung 125 million. Sobrang hirap ng taong bayan. Tapos sa kanila, ang 125 million, ubusin mo in 11 days, okay lang yun, normal yun. Hey, matindi. Matindi talaga ito. Waldas ang opisina ni Sara Duterte. At ang malungkot dito, sa tingin ng kanyang mga abogado, walang mali doon. Walang problema yon. Ay, wala na. Sobrang hina ng depensang ito. Sigurado, may impeach ito. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.